student ako nun, sa SPCBA ako, nag-school. Tawag dito? Ano ba ako? Commerce, marketing. Anong course nyo? Tourism. Ako po yun. Cruise line po ako. Cruise line. Cruise line. Parang sa barko. Bangko. Cruise. Barko. Sa Barko. Mamaya ka. barko. Cruise. Oo. Okay. Ako may pamilyar akong cruise Kilala niya yun, Simon. Ayun. Oo. Paborito niya yun, Simon. Yun yung mga kasabayan namin, Simon. Yan, ito kami yun. Cruise ba Sabi umahuli? dito sa green light. Oo, yun, dati. Dati kami nagkasama-sama Nakita ko yan. na Oh, Grabe, oh, mami, nakita ikaw ko na nakita. pala. Tanda ka na daw niya. Yan yun, kami yung mga kabataan noon. Ngayon, mga iba na yan. Naalala niya na, yun. Yun yung bata ka pa lang. Ngayon, 19 na, bilis ang panahon, 19 years old. Grabe. Di sakto, kasi, ngayon kasi, na may mga bata kami, mga tinatap. Parang last time lang kahapon kausap natin, bata, no? Si Sophie. Tapos may mga kaibigan siya sa Purgo. Mga bata lang din, mga 18, 19. Pero nakakatuwa, no? Kasi magkakaedad tayo. So, at nung hawa ka. Magkakaedad tayo sila, medyo maano na sila. Tayo magkakaedad. So, sayang tayong Gen Z. So, okay na magkaroon tayo ng business, ganyan. Magkaroon tayo ng Ang sarap kaya maging successful hanggat bata ka pa. Eh kami, Mm-mm. medyo na kami, dalawang libi. Kayo lang tayo. Kayo, kami lang. Oo, Kami pag lang. nakita nyo yung opportunity na bata pa kayo, hirap nyo kasi kami. Ako nga dati, 28 years old na ako. Pero yun, Nag-start oo. ako ng network marketing. What more pa kung mas Kayo, maaga. oo, Mas malaki oo. yung chance na mas bata pa successful. Hindi nila 19, parang kami ano yun 20 ata o 21. First Ilan taon car ka? ko. 21 ka nun? 19 ako eh. 19. So 21. Dali. Unang Walang sasakyan. ano eh. Okay lang ba sa inyo yun magkaroon kayo ng sasakyan? Okay na. Yung 19 ako noon, actually sa sobrang addict ko sa school, sa sobrang addict ko, hindi ako addict sa school, ayoko na school. Sa sobrang addict ko doon sa business, yung network marketing, nahirapan akong ayoko na graduate eh. Kasi parang may panahon na, yung mga kasama ko, yung mga klase ko eh. May mga klase ko, alam nila na nag-earn na ako nun ng 25, 30,000. Tapos yung tutulong sa akin, mas malaki 30,000. So, ideal, parang nare-realize ko na hindi mali yun ha, hindi mali. Pero kasi revolution na yung business ngayon eh. Hindi na siya pang tindahan lang. Ay, ano? Sige lang. Go ka lang. Ano? Go ka lang. Yun yung Sige lang. hapon. Okay. Sige lang. Ano? Revolution na yung business ngayon. Kasi yung mga bata ngayon, yung katulad nating edad natin, kumikita na. Hello. Tuloy na yan. Yeah. Sige lang. Kumikita na yung mga edad natin sa yung sa TikTok, sa mga influencers, gano'n. Parang madali na magkaroon ng ng income ngayon. So, nung panahon nila, ganun din, pero hindi ko makakalimutan yun. Promote sa amin yung sa business, SPCBA. Tapos, dumami yung ko nun sa mga classmates. Kasi hindi hadlang kahit na bata ka pa lang, mamulat ka na sa mundo. Kasi doon kayo papunta kaya after you grad. Ang problem, pag naging late bloomer, buti sana kung late bloomer, kung late talaga. Iba yung late bloomer sa late. Yung tumanda na, 25, 27, wala pa rin trabaho, tambay pa rin, ganun. I mean, hindi ko sinasabing pero iba ngayon hindi na rin ganun kabilis makahanap ng work.
Kasi ano eh, syempre every year may gumagraduate. Yung demand, actually mostly ang opportunity, ibang bansa talaga, which is yun yung ginawa ng tita mo. So tita mo siya, parang, yun yung ginawa niya. Pero sa experience niya kasi, yung storya namin na nakilala mo kami, nagtuloy siya sa bansa. Kami, nakahanap kami ng pioneer na company. Nung umalis siya, iniwan niya kami. Pinipigilan pa namin siya. Hinatid pa namin siya sa airport. Business yun nga. Sila pa niya. Yes. Oh. Ano yung may forever, di ba? Okay. So, tingin siya bigla eh. No? Tingin mo, grabe naman. Bakit ganun? Okay. Nung time na yun, pinipigilan namin siya. Pero kami, kinontinue namin yung journey na sinimulan namin. That time, dugyot din kami. I mean, hindi ko sinasabing dugyot tayo lang. I mean, that time, sobrang wala, ano din. Parang ganyan. Parang naka-green din ako nun, if I'm not mistaken. Ganyan. I mean, sobrang bata pa siya. Pero that time, ito yung edad nyo, na edad namin ng panahon. The difference is, nag-decide kami. So, tapos nagkaroon kami ng, ayun, naging mas, kasi nagkaroon kami ng baby, ganyan. So, parang, saan ako papunta? Saan kami papunta? So, yung kinontinue namin, may nagalok sa akin ng cosmetics, pampaganda. So, ayan, yung pinakita sa inyo. Hesitant ako, originally hesitant, kasi unang-una, galing kami sa company na hindi naging okay. Okay naman, kahit pa paano, pero na-develop yung galing ko. Pangalawa, pampaganda. Hindi ako sanay. Pwede pa akong pagkain, binibenta ko, ganyan. So, takot talaga yung risk. That time, bata pa ako. Pero alam mo ba yung ito, sayo nyo ko lang siya ito. Alam nyo ba yung nag-open sa isip ko, ba't ako sumubok nag-business na akala ko, patanda lang. Sila, yung mga may edad, ang nagsumusubok versus sa edad na katulad ko. Simple lang. Ang lagi ko kasi sinasabi, bata pa ako, marami pa akong pwedeng gawin. Ibig sabihin, kung matalo man ako sa susubukan ko, pwede pa akong lumaban. The difference kasi sa mga ibang nakita ko na naging hindi lang late bloomer, late talaga. 25, 20, 30, 7, 6, 50, 60. Kung kailan sila nag-retire, saka sila nag-try mag-business. Yung hirap, yung pagod, nawala na. Hindi na nila kaya. So hanggang sa namamatay na lang sila na gano'n na lang yung life nila. Ako tatanungin mo ako, ilang taon na ako? 19 din ako. Hindi na natapos yung edad ko. Pero nung nakuha ko yung ng 20 years old yung coaching, doon ko na-realize na hindi pala, ang opportunity pala, hindi pala nasusubok kung anong edad mo. Basta meron ka lang, gusto mo lang, kasi nagkataon kasi, gusto kong magkakotse, gusto kong hindi kami mayaman na pamilya. So magkakotse, gusto kong maayos buhay namin, pero hindi ako magaling sa school. I mean, hindi ko kasi kuya ko, graduate, kuya ko, ate ko, graduate, puro engineer. Tapos yung isa pa, accountancy, CPA, mag-aabogado pa yun. Mga paborito ako, hindi. Kumbaga, hindi talaga. Pero hindi mo masasabi ang kapalaran. Kaya nga nung nalaman nila nagkaroon ako ng car, nagkaroon ng that time is young ako. Hindi mo mai-imagine yun. Pero kung iisipin mo, grabe magugulat mami mo. Magugulat. Siyempre, kita mo, mas matutuwa. Kasi nagka-direction kay. Kumbaga sinusundo lang ako sa Counter-Strike ng panahon. Pasensya na. Wala pang ML noon at wala pang Counter-Strike ang panahon ko. Sobrang bata ka pa siguro noon. Counter-Strike, mga red alert, yan pa lang kami. Yun yung panahon namin. And hindi nila in-expect sa decision making na ginawa ko. Doon nila na-realize, hindi mo pa talaga masasabi kung anong edad. Kung anong edad mo. Actually, tatanungin nyo mga bilyonaryo na mayayaman. Hindi na lang akong magugulat. Katulad ng sinasabi ko, hindi lahat ng merong nakatayong tindahan, yan ang business. Kasi yun ang mentality nila eh.
ang nakatayo, yan lagi yung business. Hindi, revolution na yung business eh. Meron yan, napakayaman, mas mayaman pa sa may-ari ng SM eh. Ang dami niyang SM ha, pero siya, wala siya nakatayo. Meron na siya ngayon. Pero meron lang siya isang apps na yun ang lagi natin ginagamit everyday. Ngayon, mas mayaman pa siya dun sa taong pinakamayaman sa atin. Ilang taon pa lang si Mark nagsimula. Nakikita niyo yung ano, yung revolution na nangyayari. Kayo, tayo, yan, mga Gen Z tayo. I don't know how you picture yourself kung paano kayo nagde-decide. Is it go lucky? Or nagde-decide kayo na, nagkataon lang siguro that time, bata pa lang ako, namulat na ako na gusto ko nang kumuha ng pangarap. Hindi ko pa pinapakita yung marketing. Ina-open ko lang kayo. Kasi masyadong crucial yung edad nyo. Hindi katulad sa amin, ang dali sa amin mag-decide sa bagay. Kasi si tita mo, nag-ibang bansa, alam niya ang hirap ng pagtatrabaho niya doon. Kumita siya, ito nakapundar siya, hindi yan na yun. Si Isha, kilala mo siya, tita mo din siya. Ako hindi mo ako tita, tropa mo ako. Ano ka ba? Kaibigan, magkano lang tayo eh. 20. Doon na tumigil yung edad ko. Mahirap yung crucial yung edad nyo. Kasi hindi ko sinasabing tama ako I'm thinking, hindi ko lang kinukuha sa level ng kung ano talaga. Pero yung panahon ko kasi ng ganyan, ng edad ko, hindi sila ganito mag-isip, katulad ko. Nabili ko yung sports car ko, nakabili ako ng H2 Hummer. Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng condo. Nabili ko lahat ng gusto ko, nakapag-travel ako ng Europe 3 beses. Lahat ng isang bagay nang hindi nakukuha ng kaklase ko, ng kaedad ko, nakuha ko. The difference is, I pay now, I play later. Yung nagtanim lang ako, pinakinabangan ko siya sa dulo. That time, mga tropa ko, again, hindi ko inaalis yung ano. Sobrang namimiss ko yun. Sa kami, inuman, paspak, baboy ako eh, syempre. Lalo na nung nagletran ako, pumapasok ako sa school, lasing. Umuuwi ako, lasing. Puro ako lasing. Kaya ako umalis, sabi ko, kaya ako lumakas uminom ng alcohol because of letran. Ha? Lasing kayo ko pa. Letran. Kumbaga, madali ko i-explain sa inyo yung business, pero I'm happy kasi na gusto ko makita nyo yung storya, ano yung binubuo ng tita mo. Na something na pwede nyo siyang i-treasure na. Shucks, hindi kaya love? Ano ba tawag yung love? Or baby? Ano ba tawag nyo? Hindi kaya ano? Kasi ano bihira yung isang bata na makapag-isip ng future nila. Although bata naman tayo, nag-isip tayo. Pero the problem is, with most common people na nangyayari, kung ano lang yung sinasabay ng agos ng buhay, yun lang sila. So, binibigyan ko kayo ng reality. Kasi, kung sasabay mo yung agos ng buhay, yung oras tatakbo. Magugulat ka na, 19 ka lang ngayon. Kami nga, nagulat, bata ka lang noon. Ngayon, ang laki mo. Mabilis ang... Magugulat ka na lang, 25 ka na, 35 ka na. Yes, hindi ko kasi alam, totoo lang, kung paano kayo magsiseryoso sa life. I don't know kung paano nyo nga siniseryoso. Or maybe, I'm wrong, talagang seryoso din kayo talaga. Pero, kung ganun na rin naman talaga kayo, or di pa kayo nandun sa status, syempre di naman kayo magpapakasal, di naman kayo, syempre lalim pa nun. Yung pagsaseryoso, hindi naman sa ganong level eh. Sa career yan eh. Kasi kahit bata ka pa lang, pwede ka na mag-decide kung gusto mo mag-successful or it depends paano paano kaya akong ganito. Yun yung narating ko that time na 19 ako. Sabi ko, okay, nakita ko kuya ko, alam mo ba sa lahat yung graduate, ako lang ang merong sariling bahay. Ako lang ang may naka-Land Cruiser. Ako lang ang may H2 Hummer. Ako lang ang may Audi R8. Ako lang ang merong maraming sasakyan sa kanila. Lahat yon, hindi ko sinasabing doon mo may isip, yung kapalaran, hindi siya nababase kung
magaling ka sa school or hindi. Ang binibase niya, kung pag ako, meron akong gusto sa isang bagay, gusto akong maging successful, kung anong opportunity iahain sa akin, go for it. And that time, nung inahain sa akin yung pampaganda, sige na, go. Kasi ano naman ako, wala naman akong pagmamalaki. Kasi anong pagmamalaki ko? First of all, mas malaki yung mga kuya ko. Mas ano sila, mas graduate sila. I mean, ano mo yan, wala akong decision making na pwede kong isipin. Oh, mas okay pa nga ako, ganyan. Wala naman, tambay lang ako eh, di ba? That time nag-decide ako. And then, yung business na yon, ginawa namin for 1-2 years. Alam mo ba na yung that time na nakita mo siya or si tita mo na nakaubot ng 30,000 na nag-aaral ako, nung pumasok na ako doon sa pampapaganda, wala pang pandemic nun. Yung 30,000, nagiging 30,000 siya sa loob. Dating 1 month, nagiging 1 week. Na umabot siya ng isang araw. At umangat pa, hindi pa 30,000, naging 150,000 sa loob ng 1 day. Swerte mo, sir, no? Hindi. Kasi, nakita ko yung pangarap ko. Sabi ko, gagrab ko to. Kasi may nag-invite lang sa amin. Alam mo ba storya? May nag-invite lang sa amin na bago mapakilala namin kila tita mo yung business ng Green Life na naalala mo, may nagpakilala sa amin sa SPCBA. Gusto niyang i-date yung kaibigan namin sa SPAC ba, best friend ni tita mo. Gusto niyang invited. Nagustuhan siya. Kumakain kami sa ganito din sa San Pedro, Binalutan. Nilibre niya lahat ng tao dun. Kami, bayad kami. Kaya niya nilibre para lang makuha niya attention namin sa kanya. So, nung nakuha namin attention, nilibre siya. Doon siya uy, baka pwedeng namin makuha yung number ng kaibigan mo, ganyan. Hanggang dinate kami. Nung dinate kami sa Alabang 1000, doon ko narinig yung salitang networking. And that time, after nun, baliw na baliw ako. Kasi ganyan, first time ko makakita. Sino yun? Si John. Si ano? Sa SPCBA yun eh. Ganyan kakapal yung pera na nakita ko sa tao. First time ko yun. Ang daming binibilang na pera. And that time, hindi kami nag-join sa kanila. May nagpakilala sa amin. Security guard, yun na nga. Si yun. Sa Congo Grill. Yun nun namin na ano. So sabi ko sa kanya, huwag tayong sumali. Just sumali tayo kay John. Sabi nito, hindi, pioneer to. So yung salitang pioneering, laging dumadating sa amin. Kaya kung hindi ko siya grinab, actually yung GL namin, okay yung kumita kami. Pero ang pinakamalaki invest ko, nagbago yung isip namin. Kasi yun yung nagamit namin fundamentals. Nung pumasok kami sa pampaganda, doon na pumutok talaga ng todo-todo. As in, hindi mo iisipin na kung para kang nanalo sa loto, pero araw-araw kang nananalo. Yung ganon. Ganon ka-imagine na tipong ang taas ng respeto sa'yo, pati mga tropa mo, mga ano mo, mga lahat, pati teacher mo, yung ganon. Sobrang ganda. Kaya that fast forward, naging successful talaga kami. Literal. Ngayon, na-enjoy namin, ngayon, may kids kami, ganyan. Darating din kayo dyan. Ngayon, eto na ngayon. Pinapasa namin yung Bertud. Di ba? Yung Bertud na yun, kayo na nakita nyo yung business. Doon yun may isip. Teka lang. Madali naman siya eh. Madali naman siya. Hindi dahil nakakaya pampaganda. Although, may kasama ka naman girlfriend mo, di ba? Pampaganda. Pero that time naman kasi, syempre, isip ko, kaya ko ba magbenta ng pampaganda? Baka nga magulat ka, mas marami ka bang mabibenta kaysa sa ano eh. Pero, hindi natin maiisip. Pero ganun pa man, that time, na lumas forward, bumalik uli yung bagong system namin, which is Pioneer Company. Ito nga, yung one-up na Pioneer. Ang maganda nito, naghahanap uli kami ng mga bagong, pati mga bata, ganyan, na pwedeng makasama namin sa business. Na malay mo, who knows? Hindi naman kami kung sino eh. Pero, magugulat kami. Yung ganyan, mag-partner next time, di ba? Bata pa lang nakabili ng bahay, bata pa lang nakabili ng sasakyan. Marami.
Marami. Kaya hindi imposible siya na pwedeng na malabo siya mangyari. Ang good thing niya, nasa pioneer tayo. So, eto siya, papakita ko sa iyo. Nasa pioneer tayo. Nag-aaral pa lang ako. Ayan. Kasi hindi na, nag-aaral ako nun eh. Oo. Wala. Maraming mga estudyante sila, Angel, di ba? Nag-aaral kami. Ayan, etong wild. Totoo yun. Nag-aaral ako. Ang dami namin nakuha, mga nag-aaral. Di ba, SPCBA, nakakuha kami sa St. Perpetual, Michael. sa Oo. St. Michael. Ang dami namin nakuha, puro sa dyan. Kung mababalikan ko lang yung mga Pero picture ang na. saya pa, makaka-encounter kayo ng mga bagong kaibigan. Kaibigan, gano'n. Hindi ko alam talaga literal yung mundo nyo. Kasi syempre, kasi ako nagulat na lang ako, nag-uso yung mga SB19, BTS na hindi ko, I mean, na masyado naging mabilis yung senaryo na grabe, sikat pala to, dinadayo na Nung ngayon yun na lang, doon ko naintindihan, na sila, talaga may mundo talaga kayong mga Gen Z. Gen Z. Pero ganun pa man, naniniwala naman ako, kahit iba't ibang mundo, iisa goal ng lahat eh. Gusto nila makuha nila yung gusto nila sa buhay. Tama ba? Ikaw, kayo, tanungin ko lang muna. Nag-aangad ba kayo na gusto nyo magkaroon ng sarili nyong sasakyan? Or umuna, magkaroon ng sariling pera nang hindi, napaka-basic. Magkaroon ng sariling pera na hindi manggagaling kay Mami Dana. Kay Lola. Kay Lola. Anong pangalan niya? Sebastian. Sebastian. Oo, naalala ko na yung pangalan. Bata nga siya. No? Anyway, Sebastian, na gusto mo bang maghangad na kumita ka ng pera nang hindi ka humihingi ng pera? Ikaw. Ano? Okay, yan. Sa sobrang hindi ka na humihingi, pangalawa, ikaw pa nagbibigay sa mama mo. Yun ang goal ko sa inyo. Etong one, hindi na ikaw nagbibigay, pati yung gusto mo pang makuha na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ka. Good news, yan yung pinapakita sa inyo ng tita mo. Hindi, walang requirement na edad, kahit sino pwede. Grab lang kayo ng grab ng Oo. opportunity. Hindi yung papalagpasin yung mga bagay. Hindi lang Ngayon, eto siya. So, One Up! Welcome sa One Up. Yan ang company ng pangalan. Okay? Pioneer siya. Okay? Ibig sabihin ng pioneer, ikaw nag-start. Sa ganitong business kasi, lahat may law of first. Pag sinabing law of first, kunyari, ikaw ang nagsimula ng magbenta ng unang-unang barbecuehan dito. Ikaw ang kikita ng malaki. Ikaw ang nagsimula ng unang magtinda ng tubig dito. Ikaw ang kikita ng malaki. Pagdating sa laging ikaw nauuna, ikaw ang kikita ng malaki. Parang ganun. Yun ang sinasabi ng pioneering. So, ang good thing nito sa ganitong business, pag ikaw pioneer, nandito ka. Ikaw magsisimula. Pag sinasabing matagal na, nandito ka. Ganun yun eh. Okay? Eto, nasa pioneer tayo. Yung mga inalok sa amin noon, pioneering nyo. Kaya swerte nyo, pioneering to. July pa lang, July pa lang official ilo-launch to. Pero simula siya ng pioneer. Okay? So, ang maganda lang nito, business siya. Yung business na siya, kahit saan, kahit kanino pwede. Kahit sa mga bata, pwede. I mean, mga edad natin, pwede. So, yun yung maganda sa kanya. Ngayon, in-explain sa inyo, by the way para magka-idea lang ikaw, sir. Ano bang pwede kong, nickname mo lang? Martin. Astin na lang. Bastin na lang. Bastin. Hindi, nabawasan. At least, hindi walang se. Bastin. Okay. Nakapagtayo din kami ng restaurant. Nagsimula yan ng pandemic. Ayan, para at least may idea din kayo. Ito, saan siya eh. Yung Korean Bubble Ilan Chicken alam mo? Building. Sa Binyan ka ba? Nakikita ko lang. Ayun. Kami may-ari doon. Ngayon, sumikat siya nung during pandemic. Ayan, yun yung kahit pa paano. So, meron yan sa malapit sa mas madali makita to yung
Tabi ng McDo ni Alden Richard. Sa pavilion, di ba? And then si ma'am naman, marami siyang coffee shop, EOP Street. Yan yung mga pangalan ng business. Business-minded talaga. Kasi pag nagsimula ka, basta ng mag-business, all the way business ka ni. Ganun siya. Kumbaga, ma-orient ka mag-iiba yung isip mo na hindi lang pala sa pagtatrabaho yung earning ng income ng tao. Talaga mag-iibang isip mo. So yan siya, madaming coffee shops yan. So yun yung nangyari. Ngayon, in short, nasa business din kami ngayon. Ibig sabihin, kung iisipin mo, kung sino mas kailangan nyo to compare sa amin. Kasi kami nasa business din talaga kami. Pero, iba yung business sa pinapakita ko. Kasi kahit na busy kami, mas pinofocus muna namin to. Kasi, bigyan mo lang ako ng 1 year or 2 years nating itrabahuin to. Basta, trust me, ikatutuwa ng mami mo, ng tita mo, ng lola mo, yung mga nangyari, di ba, out there. Hindi lang ikaw. Siyempre, ikaw din, natutuwa din ng parents mo sa'yo. So, business siya. Ngayon, pinakita na sa inyo ni tita nyo yung mga items, di ba? So, yung mga items, mga enlighten na pampaganda. Ayan, so, which is mas maganda lang ito, mas mura siya. Kasi compared dito, tulad nito, sikat na to sa amin, enlighten, pumunta ka ng Watsons, pero 265 siya. Dito kasi mas mura siya, 160 lang siya. Pero quality, kasi walang fake naman na ganyan. So, sikat na yan, mga Koji Papaya, cleanser, O2 Serum Mask, yung mga ginagamit namin yan, vitamin C sa face, skin fuel, parang mga serum, ayan. Cloud cream, moisturizing cream siya na glowing effect na habang ginagamit to ng habang sa pageant na habang pinagpapawisan ka, nag-glow ka, gano'n, ganyan yung mga yun. Hindi ko na masyado i-discuss sa inyo kasi na-mention natin. Baby skin, Memo Grow, good for the kids na 1 to 13 years old. Ayan, pwede to. So, maganda siya kasi mga anak ko lumaki. Baka kay dad mo na, hindi pa naman. Hindi naman. Pero lumaki sila gab ng ng Memo Grow. Sa sobrang Memo Grow ngayon, nasigab yung panganay ko, parang mas mataas ng konti na sa akin eh. So baka mag-6-footer din eh, sabi ko gano'n. Ayan siya. Ito yung mga panahon na malaki na nangyari sa amin ng tinayo namin cosmetics. Nagtayo kami ng office sa Iloilo, naging provincial distributor kami. Dumami kami, ganyan ka. Kaya hindi mo masasabi kung dadami, parang puro para estudyante makuha nyo, di ba? Alam mo ba dumating panahon na migay pa kami ng sasakyan because of that? Okay ba sa'yo? Iba yung nagkasasakyan, iba yung namigay. Di ba? So, 2018, travel. 2019, pinakahuling araw before pandemic, nag-travel sila sa Hong Kong. All expense paid. Libre nito. Okay ba yun? Ilibre ka? Yes. Or ikaw man ilibre. Okay? 63 sila. So, bakit ko rin ito pinapakita? Para makita mo, yung enlighten namin noon, kung bakit nagpa-pioneer kami, para may idea lang kayo, na-reset lang siya, na-cut lang siya because of pandemic. Gets nyo? Kasi syempre pandemic, normal naman talaga ang mga So, syempre, hindi nakamas na yung mga tao. Hindi yan. Pero maganda talaga yung nangyari sa amin before. Kaya nga sising-sisi din ako nung nangyari yan. Pero okay lang. Etong November, may linunch ng bagong company. Magpa-pioneer ulit kami. Kahit ikaw, saan mo ilagay? Kung kumita kami ng malaki noon, magsisimula kami ng panibago, alam namin kikita kami ng malaki, di ba? Ang diferensya, sino ang sasama sa amin? Sino kaya sasama sa amin? Gusto niyo maman, sino kaya? Yes. Sabi ni Basti, ano ba naman itong kusap namin? Okay. Ito yung mga bagong Enlighten. Yung version 2 naman na Enlighten, ito siya. Ano to? Ito yung mga panglaban sa mga direct selling na produkto na lumalabas sa TikTok. Kasi mga lumalabas sa skincare na produkto, mga mura sila, pero wala silang papel, wala silang FDA, wala silang kaya hindi mo rin sure kung paano nagagawa. Pero sa atin FDA may papel at super brand siya,
Pero lahat ng item na to, halos mura din parang pang TikTok na product. Kasi meron kami isang item, Cloud Soap, 7 days whitening. Ganun katindi ha. Pero bawal ka maglagay dyan pag hindi ka FDA approved, bawal ka mag-claims ng ganyan. Pero ang well nito, 90 pesos lang. Diba? Mabibenta, kahit estudyante kayang bumili, diba? 5 days booster, 120 lang. Ganyan na rin yung mga products namin. Kasi yung panahon na pinakita ko na malalaki, kumita kami, ang items namin noon, 2,000, 3,000. Ngayon, puro 100 plus na lang. Kaya panalo, yeah, especially yung mga sabon. Ganun siya. So, madami yan. So, may mga rejuve, ganyan. Baka nakaka-relate kay kasi naiintindihan mo yan, rejuve, niacinamide, glutathione. Pero to, meron din kami mga glutathione. Ang difference lang namin sa mga TikTok, kami sureball na glutathione. Sila glutathione. Parang hindi mo alam kung totoo kasi yun yung diferensya. Tapos meron din wellness yan. Yung wellness, eto naman yung pang-health. So, pwede din kayo mag-ano nito na, uy, maganda